May puno ng pananampalataya at pag-asa ang puso ko habang ibinabahagi ko ngayon ang isang paghahayag na maaaring sagot sa pinakatahimik na mga panalangin at pinakamalalim na pagdurusa. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang naglalakad ka sa ilalim ng isang madilim na ulap kung saan ang saya at kapayapaan ay tila malayo at ang mga balakid ay lumalabas ng walang malinaw na dahilan? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob ng isang hindi gaanong kilalang kwento ni Padre Pio, mayroong isang sikreto, isang simpleng paraan, ngunit may napakalaking kapangyarihan na kayang magtayo ng isang kalasag ng liwanag sa paligid mo. Isang sinaunang pamamaraan na siya mismo ang gumamit para protektahan ang mga mananampalataya mula sa hindi nakikitang mga atake na sumasakit sa atin. Isang ritual na gumagamit ng isang bagay na kasing karaniwan ng asin na nasa iyong kusina. Hindi ito isang simpleng sikreto, kundi isang pamana ng pananampalataya at karunungan na iningatan ng mga henerasyon at ngayon sa tamang panahon ay dumating sa iyo. Isipin mo sandali ang mga pasanin na dala-dala mo, ang pagod na hindi maipaliwanag, ang mga pagtatalo na bigla na lang lumalabas, ang kasaganahan na parang dumudulas sa mga daliri, o maging ang mga sakit na hindi madiagnose ng doktor. Maraming tao ang nabubuhay nang hindi napagtatanto na ang pinagmulan ng kanilang mga problema ay hindi sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual, sa mabigat na enerhiya at masasamang intensyon na nakadirekta sa kanila. Karamihan sa mga tao ay nagdurusa sa katahimikan, walang diagnosis, walang solusyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga enerhiyang ito ay lumalakas, na bumubuo ng isang kulungan ng pagdurusa na tila imposible nang sirain. Ngunit ngayon, malapit nang magbago ang realidad na ito. Nakatanggap ako ng isang espesyal na biyaya para ilantad ang pamamaraang ito na ginamit mismo ni Padre Pio sa kanyang malalim na espiritual na sensibilidad upang lumikha ng isang kuta ng proteksyon. Isang ritual na napakasimple sa anyo nito, ngunit napakabihira sa mga epekto nito na mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong buhay sa loob ng wala pang isang araw. Hindi ito isang komplikadong formula, kakaibang sangkap o isang kaalamang esoteriko na hindi maabot. Ang kailangan mo ay nasa iyo na, nasa iyong abot kamay, naghihintay lang na gamitin ng may pananampalataya at layunin. Marami ang naghahanap ng mamahalin at komplikadong solusyon, ngunit ipinapakita sa atin ng aral na ito ni Padre Pio na ang tunay na proteksyon ay nasa simplisidad ng pananampalataya. Kaya naman, ang ritual na ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya sa mga kumikita mula sa sakit ng iba. Ang totoo, pinapawi ng liwanag ng pananampalataya ang mga anino at ang pamamaraang ito ay buhay na patunay na ang biyaya ng Diyos ay nag-aalok sa atin ng daan tungo sa kalayaan sa Espiritu. Ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay hindi mahika, kundi ang paglalapat ng walang hanggang espiritual na mga prinsipyo na lumilikha ng isang napakalakas na harang ng liwanag na ang anumang negatibong enerhiya na ipinadala sa iyo ay agad na ibinabalik sa orihinal nitong pinagmulan. Ang mga taong nagsagawa na ng ritual na ito ay nagpatutuo ng mga himala sa kanilang buhay, lumago ang kanilang pananalapi, gumaling ang mga relasyon pagkatapos ng mga taon ng sama ng loob at maging ang mga misteryosong sakit ay nawala. Naalala ko ang isang tagasunod na sumulat sa akin na nagbahagi na matapos ang 7 taon ng pakikipaglaban sa isang sakit na hindi maipaliwanag ng medisina, ginawa niya ang ritual ng asin. Kinabukasan, nalaman niya na ang kanyang kapitbahay dahil sa inggit ay gumawa ng espiritual na mga gawain laban sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, lumipat ang kapitbahay at ang lahat ng sintomas ng kanyang sakit ay tuluyang nawala. Hindi ito nagkataon lang, kundi ang aksyon ng isang kapangyarihan na nasa atin. Naghihintay lang na magkaroon tayo ng lakas ng loob na gamitin ito. Para lubusang gumana ang ritual na ito, mahalaga na bigyan mo ng pansin ang bawat detalye. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Ang bawat galaw ay isang intensyon. Ang paglakta
galaw sa anumang bahagi ay maaaring magpahina sa lakas ng ritual. At sa huli, ibabahagi ko sa iyo ang isang karagdagang sikreto na itinuro mismo ni Padre Pio, isang bagay na maaaring triplehin ang mga resulta at mas magpatatag sa iyong proteksyon. Ito ay isang tawag, isang paanyaya para muli mong hawakan ang kontrol sa iyong buhay at enerhiya. Ang matututunan mo sa susunod na ilang minuto ay may kakayahang baguhin ang iyong realidad, magdala ng kapayapaan at gaan na labis mong inaasam. Ang mga aral ni Padre Pio tungkol sa espiritual na proteksyon ay matagal nang inilihim at ibinahagi lamang sa kanyang pinakamalapit na mga disipulo. Ngayon, ang sinaunang karunungang ito ay dumating sa iyo dahil kailangan mo ito at alam ito ng universo. Ngunit bago tayo sumisid sa ritual, gusto kitang anyayahan na gawin ang unang hakbang. Isulat sa mga komento ang pariralang "Ligtas ako sa banal na liwanag." Hindi ito isang simpleng komento, kundi ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Ang unang galaw para i-activate ang harang ng liwanag sa paligid mo at simula ng pagtaas ng iyong vibrasyon. Nakakamangha kung paanong ang isang simpleng gawa, kapag ginawa ng may katiyakan sa puso, ay maaaring maging napakalakas. Sabay-sabay nating gawin ang hakbang na ito ng pananampalataya. Mula pa noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng modernong mga diagnosis, alam na ng ating mga ninuno ang isang katotohanan na ngayon palang sinisimulan ng agham na alamin. Totoo ang mga negatibong enerhiya at maaaring humubog sa ating tadhana, kalusugan, pananalapi at pinakamahalagang ugnayan. Si Padre Pio, isa sa mga haligi ng espiritual na proteksyon sa ating panahon, ay lubos na nauunawaan ang realidad na ito. Mayroon siyang natatanging kakayahan na maramdaman kung kailan ang isang tao ay tinatarget ng isang espiritual na atake. Makita mismo sa kanyang mga mata ang kaguluhan sa enerhiya sa paligid nila. Ang sensibilidad na ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na bumuo ng mga paraan ng pagtatanggol na simple ngunit napaka-epektibo. Sa isa sa kanyang hindi gaanong kilalang sulatin, binibigyang diin niya ang asin hindi bilang isang simpleng pampalasa, kundi bilang isang sagradong elemento na may kapangyarihang maglinis at magbalik ng masama sa pinagmulan nito. Tinuruan niya tayo na ang asin, isang nilikha ng Diyos, ay may kakayahang sumipsip ng masasamang intensyon at ibalik ang mga ito nang hindi nagdudulot ng pinsala sa sino mang gagamit nito ng may dalisay na puso. Hindi ito bagong kaalaman, ngunit ang paraan ng paggamit ni Padre Pio nito ay nagbago ng hindi mabilang na buhay sa isang himalang paraan. Marami sa atin ang hindi pinapansin ang malinaw na mga palatandaan ng isang espiritual na atake sa ating pang-araw-araw na buhay. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit parang sinusundan ng malas ang ilang tao? Kung bakit ang ilang pamilya ay nahaharap sa isang walang paliwanag na siklo ng mga problema? Kung bakit ang mga sakit ay lumilitaw at nawawala sa isang hindi maipaliwanag na paraan? Ang sagot ay nasa hindi nakikitang mga enerhiya na nakapaligid sa atin. Kapag ang inggit, galit o negatibong mga saloobin ay nakadirekta sa iyo, ang enerhiyang ito ay hindi lang basta nawawala sa hangin. Kumakapit ito sa iyong enerhiya tulad ng isang hindi nakikitang parasito na sumisipsip sa iyong sigla, humaharang sa iyong mga landas at lumilikha ng mga kawalan ng balanse na nagpapakita bilang mga tunay na problema. Ang kasamahan na naiinggit sa iyo, ang kamag-anak na laging nambabatiko sa iyo, o ang kapitbahay na tila naiinis sa iyong kaligayahan, lahat sila sa sinasadya o hindi sinasadyang paraan ay maaaring nagpapadala ng mga enerhiyang nakakaapekto sa iyong realidad. At ang pinakanakakatakot ay ang ilang tao ay sadyang kumikilos, naghahanap ng madidilim na ritual para sakta ng mga itinuturing nilang karibal.
Ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip natin, lalo na sa isang lipunan kung saan ang kompetisyon at individualismo ay naging pamantayan. Ang mga sintomas ng mga ataking ito ay nakakabahala para sa mga marunong tumukoy sa mga ito. Malalang pagod na walang dahilan, paulit-ulit na bangungot, pakiramdam ng bigat sa balikat, pagkawala ng mga pagkakataon na tila sigurado, mga alitan na bigla na lang lumalabas, o maging ang kakaibang mga pangyayari sa bahay tulad ng mga tagas o sirang appliances na walang dahilan. Naalala ko ang kwento ng isang tagasunod na nagngangalang Maria na lumapit sa akin na desperado. Ang kanyang maliit na tindahan na dating maunlad ay biglang nawalan ng mga customer. Nalalanta ang mga halaman, nasisira ang mga produkto at nakakaranas siya ng nakakatakot na bangungot. Matapos gawin ang ritual na ituturo ko, nalaman niya na ang may-ari ng katabing tindahan ay nagbaon ng negatibong mga bagay sa harap ng kanyang tindahan. Sa loob ng 3 araw, napuno muli ang kanyang tindahan at tuluyan ng nagsara ang tindahan ng kanyang kakumpetensya. Tinuruan tayo ni Padre Pio na huwag matakot sa masama, kundi matutong ipagtanggol ang ating sarili mula dito. Sinasabi niya na ang masama ay may kapangyarihan lamang sa mga nakakalimutan kung paano protektahan ang kanilang sarili. At ito ang karunungan na malapit mo nang matanggap, isang simple ngunit hindi ka panipaniwalang malakas na paraan upang lumikha ng isang enerhiyang harang na hindi lamang pumipigil sa pagpasok ng negatibidad, kundi ibinabalik din ito sa pinagmulan nito. Maraming tao ang gumagasta ng malaking halaga para sa mga hindi epektibong proteksyon kung ang solusyon ay nasa simplisidad ng isang bagay na nasa iyong kusina, ang asin. Ang kaalamang ito ay inilihim dahil, sa totoo lang, ang maling impormasyon sa larangan ng espiritual ay isang kumikitang negosyo. Ang asin ay may natatanging kristal na istruktura kung saan ang bawat butil ay parang isang maliit na panlinis na may kakayahang sumipsip, neutralisahin at ibalik ang mga enerhiya. Sa wika ng agham, ang asin ay isang ion stabilizer na may kakayahang ibalik ang balanse ng mga kuryente. Sa espiritual na mundo, nangangahulugan ito na kapag ginamit ng may pananampalataya, ibinabalik nito ang balanse ng enerhiya sa paligid mo. Ang ritual ng asin na ito ay lumilikha ng isang kalasag na nagre-reflect ng anumang masamang enerhiya na sumusubok na tamaan ka, ibinabalik ito sa pinanggalingan nito. Ngunit mahalagang maunawaan na ang ritual na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa pagnanais ng masama para sa sinuman. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng natural na kaayusan ng mga bagay, pagbabalik sa bawat isa ng kung ano ang sa kanya. Binigyang diin ni Padre Pio na ang kalinisan ng intensyon ang puso ng buong proseso. Sinasabi niya sa atin na huwag gawin ang ritual na ito ng may galit, kundi ng may katahimikan ng isang nakakaalam na ibinabalik lamang niya ang banal na hustisya. Ito ang pamamaraan na tinitiyak na ang ritual ay gumagana ng may pagkakasundo sa pinakamataas na espiritual na mga batas. Ngayon na handa ka na, gagabayan kita sa bawat hakbang. Kaya naman napakahalaga na huwag mong laktawan ang anumang bahagi ng video na ito. Ang ritual ay mas may kapangyarihan kapag ginawa sa panahon ng waning moon, na siyang perpektong panahon para magpakawala ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin. Ngunit sa mga kaso ng matinding pangangailangan, pinapayagan tayo ng banal na biyaya na gawin ito anumang oras at ang mga resulta ay pantay na malakas. Hindi tulad ng iba pang mga proteksyon na kailangang palaging i-renew. Ang ritual ng asin na ito ay lumilikha ng isang proteksyong tumatagal ng ilang buwan, tulad ng isang espiritual na security system na gumagana 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. At ang pinakamagandang bahagi ay ang pakiramdam ng kaginhawaan ay halos agaran. Marami ang naguulat ng agarang paggaan ng pakiramdam na parang isang hindi nakikitang pasanin ang inalis sa kanilang balikat.
Sa mga sumunod na araw, bumubukas ang mga daan, gumagaling ang mga relasyon, at tila sa wakas ay ngumingiti na sa iyo ang kapalaran. Dumating na ang sandali ng paghahayag, oras na para malaman ang ritual ni Padre Pio para ibalik ang masama, pangkukulam at inggit gamit lamang ang asin. Ito ay isang sagradong gawain na nangangailangan ng lahat ng iyong paggalang at pananampalataya. At sa pag-uusap tungkol sa pananampalataya at pagkonekta, kung nakarating ka na sa puntong ito, ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob mo na umayon sa mensaheng ito. Ito ay dahil ang iyong puso ay nagnanais ng proteksyon at kapayapaang ito. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung sa tingin mo ay makakatulong ito upang magbigay liwanag sa buhay ng ibang tao, iniimbitahan kita ng buong puso. Sumali ka sa amin. Mag-subscribe sa channel na ito, maging bahagi ng aming komunidad na parang isang malaking espiritual na pamilya. Dito tayong lahat ay magkakapatid na naghahanap ng isang mas buong buhay na pinoprotektahan ng banal na liwanag. Hindi kami isang channel ng walang saysay na mga ritual, kundi isang espasyo ng mga kwento, pananampalataya at pag-asa. Mangyaring mag-iwan ng komento, ngunit hindi isang ordinaryong komento. Ibahagi mo sa amin ang iyong kwento, ang iyong kahilingan para sa panalangin kung ano ang nagdala sa iyo dito. Ang iyong kwento ay maaaring ang sagot na hinahanap ng iba. Ang iyong pakikilahok ay nagpapatatag sa aming chain of prayer at tumutulong sa amin na dalhin ang mensahe ni Padre Pio sa mas maraming puso. Sama-sama, mas malakas tayo. Una sa lahat, para sa ritual na ito, kakailanganin mo ng ilang napakasimpleng bagay na malamang ay nasa bahay mo na sa iyong abot kamay. Ang pagiging simple ng mga materyales ay isa sa mga kagandahan ng aral na ito. Ang unang bagay ay ang asal na buo. Mas mabuti ang sea salt na nagtataglay pa rin ng mga katangian ng paglilinis ng karagatan. Gayunpaman, gumagana rin ang karaniwang asin, ngunit ang sea salt ay nagpapalakas ng mga epekto. Mula pa sa panahon ng Biblia, ang asin ay simbolo ng paglilinis at proteksyon. Ito ang magiging pangunahing elemento na sumisipsip at nagneutralisa ng mabibigat na enerhiya. Pangalawa, kakailanganin mo ng isang puting papel, simple, walang linya o disenyo, na sumisimbolo sa kalinisan at neutrality. Isang mahalagang detalye, dapat mong punitin ang mga gilid ng papel gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang galaw na ito, gaano man ito kasimple, ay kumakatawan sa iyong intensyon na alisin ang mga harang at limitasyon na pumipigil sa iyo na maging masaya. Ang pangatlong bagay ay isang panulat na may itim na tinta. Ang kulay itim sa kontekstong ito ay hindi nangangahulugang kadiliman, kundi ang pagtatapos ng mga siklo, ang pagtatatag ng malinaw at tiyak na mga hangganan laban sa lahat ng nakakasama sa iyo. Ang itim na panulat ang magiging tool para bigyan ng hugis ang iyong mga intensyon. Ang pang-apat na bagay ay isang plastic bag na may hermetic seal. Ito ay magsisilbing isang uri ng enerhiya na kulungan na sumasara at naghihiwalay sa mga negatibong enerhiya upang hindi ka na nila maapektuhan. At sa wakas, kakailanganin mo ng ilang patak ng tubig na magiging catalyst ng ritual na nag-a-activate ng mga katangian ng asin at nagpapadali sa pagkawala ng negatibo. Ang tubig ay kumakatawan sa pagiging maluwag at kakayahang maglinis. Ngayon na mayroon ka ng mga materyales, narito ang hakbang-hakbang na gabay, detalyado, na nangangailangan ng iyong atensyon at pananampalataya. Ang bawat hakbang ay isang panalangin, isang pagpapakita ng iyong kagustuhang maging malaya. Ang unang hakbang ay ang paghahanda ng papel. Kumuha ng puting papel at gamit ang iyong sariling mga kamay, punitin ang lahat ng gilid. Habang ginagawa mo ito, isipin na inaalis mo ang lahat ng harang na pumipigil sa iyong kaligayahan at kasaganahan. Ang paunang gawaing ito ay nagsisimula ng bigyan ng enerhiya ang ritual. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtukoy ng mga negatibong enerhiya. Gamit ang itim na panulat, isulat sa papel
papel ang lahat ng sa tingin mo ay nakakasama sa iyo. Maging matapat at tiyak hanggat maaari. Maaring ito ay ang pangalan ng isang taong pinaghihinalaan mo na nagpapadala sa iyo ng mabigat na enerhiya, isang sitwasyon sa pananalapi na hindi maayos, ang patuloy na pag-aaway sa bahay, o maging ang hindi maipaliwanag na pisikal na mga sintomas. Halimbawa, maaari mong isulat ang inggit ng aking kapitbahay, mga hadlang sa aking karera, paulit-ulit na bangungot o sakit sa likod na hindi nawawala. Ang pangatlong hakbang ay ang sagradong pagtiklop. Pagkatapos isulat ang lahat, tutupiin mo ang papel ng eksaktong 3 beses. Sa espiritualidad, ang numero 3 ay kumakatawan sa kabuuan at pagtatapos ng mga siklo. Mahalaga na itupi mo ang papel palabas, hindi papasok, na sumisimbolo na pinalalabas mo at inilalayo ang mga enerhiyang ito sa iyong buhay. Sa bawat tiklop, ulitin sa iyong puso o sa mahinang boses, lahat ng hindi sa akin, bumalik sa iyong pinagmulan. Protektado ako ng banal na liwanag. Ang pahayag na ito ay nagtatatag ng iyong intensyon. Ang pang-apat na hakbang ay ang paglalagay sa loob ng asin. Ilagay ang nakatuping papel sa loob ng plastic bag. Pagkatapos, ibuhos ang asin na buo. Tinatakpan ng lubusan ang papel. Walang bahagi ng papel ang dapat na makikita. Habang bumabagsak ang asin, isipin mo ito bilang isang naglilinis na liwanag, isang puting niebe na sumisipsip sa lahat ng kadiliman na nasa papel. At narito ang sikreto na itinuro ni Padre Pio. Habang ibinubuhos ang asin, ulitin ng 3 beses ang isang malakas na pagtawag. Naway bumalik ang lahat ng masama sa pinagmulan nito at walang anumang makakaapekto sa akin. Sa kapangyarihan ng sagradong asin na ito, ako ay protektado at pinalaya. Binabago ng pariralang ito ang asin sa isang malakas na espiritual na ahente. Ang panlimang hakbang ay ang pag-activate ng tubig. Magdagdag ng ilang patak ng tubig sa asin sa loob ng bag. Hindi kailangang basang-basa. Ang tubig ay kumikilos bilang isang catalyst na nagpapalakas sa kakayahan ng asin na sumipsip ng negatibo. Ang pagdikit ng tubig sa asin ay lumilikha ng isang reaksyon ng enerhiya na nagpapalakas sa kapangyarihan ng ritual, tulad ng isang magnet na umaakit at nagkukulong sa mabibigat na enerhiya. Ang pang-anim na hakbang ay ang huling pagsisil. Sarado ang bag ng mahigpit. Tinitiyak na walang tagas. Ang gawaing ito ay kumakatawan sa kabuuang paghihiwalay ng mga negatibong enerhiya na ngayon ay nakakulong at hindi ka na maaaring saktan. At ang panpitong hakbang ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pagyeyelo. Ilagay ang bag sa ilalim ng iyong freezer. Ang pagyeyelo ay isang simbolikong gawain ng pagpapahinto. Habang inilalagay mo ito, sabihin ng may buong paniniwala, ipinapagyelo ko ang lahat ng masama at mananatili ito rito hanggang sa tuluyan itong mawala sa aking buhay. Ang matinding lamig ng freezer ay nagpapahinto sa intensyon at lakas ng mga enerhiyang ito at lubusan itong nagneutralisa. Tinuturuan tayo ng esoteric na tradisyon na ang matinding lamig ay nagpapahinto sa oras at intensyon ng mga enerhiya. Ang ikawalong hakbang ay ang panahon ng paghihintay. At ito ay isang detalye na nakakalimutan ng marami, ngunit mahalaga. Dapat mong iwanan ang bag sa freezer sa loob ng eksaktong 7 araw. Ang numero 7 ay isang sagradong numero na kumakatawan sa isang kumpletong siklo ng pagbabago at pagpapanibago. Sa loob ng 7 araw na ito, ang mga enerhiyang nakakulong sa bag ay nawawala ng lakas at ang mas mahalaga, nagsisimula ng ibalik sa pinagmulan nito. Huwag mong buksan ang freezer sa lahat ng oras. Magtiwala sa proseso. Hayaan mong gumawa ang liwanag ng Diyos para sa iyo sa likod ng mga eksena. Ang ikasiyam at huling hakbang ay ang huling pagtatapon. Pagkatapos ng 7 araw, kunin ang bag mula sa freezer, ngunit mangyaring huwag mo itong buksan. Ang mga naneutralisa na enerhiya ay kailangang itapon ng tama.
dalhin ang bag na sarado pa rin sa isang pampublikong basurahan, sa isang kalsada o ibang kapitbahayan kaysa sa iyo. Habang itinatapon mo, sabihin, sa gawaing ito, pinalaya ko ang aking sarili mula sa lahat ng hindi sa akin. Ang mga enerhiyang ito ay lumalayo sa akin at hindi na babalik. Upang tapusin ang siklo, mahalaga na huwag kang lumingon sa likod. Maglakad ng pasulong nang may katiyakan sa iyong bagong kalayaan. Ang simbolikong galaw na ito ay ang iyong huling deklarasyon na ikaw ay malaya. Ang mangyayari pagkatapos ay milagro. Isang pakiramdam ng paggaan. Ang mga sitwasyon na natigil ay nagsisimulang umagos. Nagkakasundo ang mga relasyon at ang pinakanakakamangha, ang mga taong nagpadala sa iyo ng masama ay nagsisimulang harapin ang parehong mga problema na sinubukan nilang idulot sa iyo. Hindi ito paghihiganti, kundi ang batas ng universo na kumikilos. Ang enerhiya ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. At kung ang paglalakbay ng pananampalataya at proteksyon na ito ay nakaantig sa iyo, kung sa tingin mo ay tinatawag ka ni Padre Pio para sa isang mas buong buhay, inaanyayahan kita ng buong puso na sumali sa amin. Mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na kwento at tulungan kaming bumuo ng isang komunidad ng liwanag at pag-ibig. Ang iyong presensya ay isang regalo para sa aming lahat. At huwag kalimutang ibahagi sa mga komento. Aling kwento tungkol kay Padre Pio ang pinaka-inspirasyon sa iyo? Mayroon bang anumang tema na gusto mong makita sa aming mga susunod na video? Ang iyong feedback ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang aming misyon na ipalaganap ang salita ng pananampalataya at proteksyon. Ang ritual na natuklasan natin, batay sa mga aral ng kagalang-galang na si Padre Pio, ay higit pa sa isang simpleng gawain ng proteksyon. Ito ay isang proseso ng malalim na pagbabago na nakakaapekto sa bawat bahagi ng iyong pag-iral. Ang mga benepisyo na sisimulan mong maranasan ay hindi mababaw. Malawak at komprehensibo ang mga ito na sumasaklaw mula sa iyong pisikal na kalusugan hanggang sa iyong espiritual na kagalingan. Unawain natin ng may bukas na puso ang tunay na dimensyon ng epekto na maaaring maidulot ng pamana ni Padre Pio sa iyong realidad. Una sa lahat, mapapansin mo ang isang makabuluhang pagbabago sa iyong pisikal na kalusugan. Marami sa mga sakit, paulit-ulit na sakit, talamak na pagod, insomnia at allergies na hindi maipaliwanag ng tradisyonal na medisina ay maaaring nagmula sa mga hadlang at pag-atake ng enerhiya. Sa pamamagitan ng paggawa ng ritual na ito, pinutol mo ang ugat ng mga problemang ito na nagpapahintulot sa iyong katawan na gumaling at mabawi ang natural na balanse nito. Hindi mabilang na mga patotoo ng pananampalataya ang nagsasabi tungkol sa pagkawala ng pisikal na mga sintomas na nagpapahirap sa mga tao sa loob ng maraming taon, kaagad pagkatapos matapos ang 7 araw ng ritual. Ito ang banal na liwanag na kumikilos ng direkta kung saan hindi maabot ng medisina. Sa emosyonal na larangan, ang pagbabago ay pantay na kahanga-hanga. Ang pakiramdam ng bigat sa dibdib, ang pagkabalisa na hindi humuhupa, ang kalungkutan na walang malinaw na dahilan, at ang patuloy na pagiging iritable ay madalas mga refleksyon ng negatibong espiritual na impluensya. Kapag ang mga enerhiyang ito ay na-neutralize at bumalik sa kanilang pinagmulan, mararanasan mo ang isang kalinawan ng damdamin at isang kapayapaan na marahil ay hindi mo pa nararanasan. Para itong isang madilim na hamog na sa wakas ay nawala, na nagpapakita ng liwanag ng iyong sariling pagkatao. Ang iyong mga relasyon ay dadaan din sa isang malalim na pagbabago. Ang mga alitan na bigla na lang lumalabas, ang mga hindi pagkakaunawaan at ang paglalayo na tila hindi maiiwasan ay kadalasang may espiritual na pakikialam bilang dahilan. Sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong enerhiya, makikita mo ang mga tao sa paligid mo na tumutugon ng iba sa iyo. Ang mga relasyon na tila nawala ay magkakaroon ng bagong pagkakataon na gumaling, at ang mga bago at magagandang koneksyon ay magsisimulang lumabas sa iyong buhay.
At sa pinansyal na aspeto, ang mga resulta ay madalas na ang pinakanakikita at agaran. Ang mga hadlang sa kasaganahan ay isa sa pinakakaraniwang uri ng espiritual na pag-atake. Pagkatapos ng ritual, maraming tao ang naguulat ng isang matinding pagbabago sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Bigla na lang lumalabas ang mga pagkakataon, ang mga negosyong natigil ay nagsisimulang umagos muli at ang mga utang ay nagsisimulang maayos sa mga paraan na tila imposible. Para itong isang hindi nakikitang dam na pumipigil sa kasaganaan ay nasira na nagpapahintulot sa kasaganahan na malayang umagos muli. Ang espiritual na proteksyon na inaalok sa atin ng ritual na ito ay isang pangmatagalang kalasag. Hindi lamang nito hinaharang ang mga bagong pagtatangka ng pag-atake, kundi ibinabalik din ang mga ito sa kanilang pinagmulan. Nangangahulugan ito na sa paglipas ng panahon, ang mga nagpadala sa iyo ng negatibong enerhiya sa sinasadya o hindi sinasadyang paraan ay magsisimulang muling pag-isipan ng kanilang mga aksyon dahil mararamdaman nila ang pagbabalik ng parehong mga enerhiyang iyon. Isa sa pinakakahanga-hangang aspeto ng ritual ay ang kakayahan nitong ibunyag sa atin ang katotohanan. Kadalasan, hindi natin alam kung sino ang nagnanais ng masama sa atin. Ngunit pagkatapos gawin ang ritual, hindi bihira na ang taong responsable ay magbunyag ng sarili sa ilang paraan. Siguro bigla siyang lumayo, humarap sa hindi inaasahang problema o sa isang gawa ng konsensya ay lumapit sa iyo para humingi ng tawad. Nangyayari ito dahil kapag bumalik ang negatibong enerhiya sa pinagmulan nito, nagdadala ito ng isang kamalayan na madalas ay humahantong sa pagbabago. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa lahat ay nangyayari sa loob mo. Ang ritual na ito ay hindi lamang isang panlabas na proteksyon, kundi isang panloob na pagpapalakas. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang aktibong hakbang sa iyong espiritual na pagtatanggol, idinedeklara mo sa universo ang iyong halaga, ang iyong karapatan sa kapayapaan at kasaganahan. Ang deklarasyon na ito ng pagpapahalaga sa sarili ay lumilikha ng isang malakas na vibration na natural na nagtataboy sa mga low-frequency na enerhiya at umaakit ng mga positibong karanasan sa iyong buhay. Ngayon na alam mo na ang makapangyarihang ritual na ito, ang imbitasyon ay para sa aksyon. Ang kaalaman ng walang paglalapat ay parang isang buto na hindi kailanman naitanim. Hindi ito maaring mamunga. Kaya naman, inaanyayahan kita ng buong puso na gawin ang ritual na ito sa lalong madaling panahon. Ang proteksyon na hinahanap mo ay nasa iyong mga kamay, kasama ka ng aming channel. At kung nagustuhan mo ang ritual na ito, maghanda para sa aming susunod na pagkikita. Sa susunod na video, ibubunyag ko sa iyo ang isa pang aral ni Padre Pio para makaakit ng kasaganahan at buksan ang mga landas sa pananalapi. Ito ay isang simple ngunit napakamakapangyarihang ritual na gumagamit lamang ng mga sangkap na nasa bahay mo na. Mayroon itong kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, pinansyal at magdala ng kasaganaan na nararapat sa iyo. Manatiling nakatutok dahil marami pang ibubunyag ang aming channel para sa iyo.